Bakit merong NBI sa loob mismo ng Senado? Bakit pinayagan yon? Wala bang paggalang sa Senado? Ito yung pinaka main question na dapat itanong natin. Gusto niyo siyang hulihin sa labas. Pero yung nakipag-coordinate kayo, kasi ang inamin na ni former SP na pumunta ang NBI sa kanya, umaga pa lang. Maaga pa lang. Oh. Sabi ko, SP, nung nakipag-coordinate ba sa'yo, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Hindi. So, hindi mo tinignan? Hindi. Oh. With more reason, anong ginagawa ng NBI? Yun na nangyari. Ito yung problema. Bakit merong NBI sa loob mismo ng Senado? Bakit pinayagan yon? Na doon pala siya huhulihin. Wala bang paggalang sa Senado? Ito yung pinaka main question na dapat itanong natin. Gusto niyo siyang hulihin sa labas. Paglabas niya o kaya pag bago pumasok, nandun kayo sa labas. Opo. Pero yung nakipag-coordinate kayo, kasi ang inamin na ni former SP na pumunta ang NBI sa kanya, umaga pa lang. Maaga pa lang. Tapos, makipag-coordinate kayo sa OSAA. Sabi, ito yung aming Sergeant at Arms. Opo. Ba't yung ginawa yun? Member ng Senado ang uhulihin sa loob mismo ng aming bakuran. Tinanong ko siya, habang sila ay mapupula lahat ang... nasa lounge. Habang nasa lounge sila. Sabi ko, SP, nung nakipag-coordinate ba sa'yo, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Hindi. So, hindi mo tinignan? Hindi. With more reason, anong ginagawa ng NBI sa premises ng Senado? Tapos nung gabi na, ng Miyerkules na yun, pinatawag namin. Kasi nga, yung nagbarilan, hindi pa yata. Yung gabi na yun, wala pa yung... Hindi pa yan. Lunes yata yun. Lunes pa yun. Gabi na yun, pinatawag namin si Melvin Matibag. Sir, sabi niyo, ang instruction ko naman po sa kanila, pag nakapasok na siya sa session hall, tigilan nyo na, huwag nyo niyang tutugisin. Tingnan mo na nga ako. Yan mo sabihin yung hagdanan kung saan nyo sinabol ka. Hindi party ka ako ng Senado yun. Yung parking na doon nagsimula ka akong habulan. Hindi ka ako sa premises. Kaya pala habulan talaga. Pwede mo ba kaming bigyan ka ako ng kopya ng warrant to pa? Opo. Sir, kasi nasa sasakyan ko hindi ngayon, bukas, sabi ko. Tapos, bigyan mo na rin kami ako nung communication or order ng ICC na pinasa sa kanya yung sa Interpol. Opo. Yung inisyo. Kasi yun ang officiality Yun ang proseso na dapat mangyari. So, kung sakali ka ako na sinabihan, humingi ng request sa ICC, yung request na yun, gusto naming makita. Okay. Tapos from the Interpol, ICC to Interpol request, Opo. So from Interpol, sabi ko, pumunta siya sa atin, PCTC, meron din communication. Ayan. Tapos yung PCTC, dahil siya yung counterpart ka ako ng Interpol, Opo. sinabihan ka niya, ikaw ang NBI, mag-execute. Yung deputization ng PCTC sa inyo, gusto ko rin makita. Therefore, there are 5 documents na gusto. Yes, sir, sabi niya. Hanggang wala siyang binibigay. Okay. Palagay mo ka kung dineputize ka, NBI magseserve. Bakit si Trillanes ang nagwawagay-way ka ako ng warrant of arrest? Yun, siya pa sino yun. ba ako yun? Oo nga ho. Ang dami nilang dapat sagutin dito Bakit ka ako? Si Trillanes ba? Sheriff na nga ako ng ICC O naglilingkod na sa Interpol si Trillanes? Paano siya nangyaring napunta ron? Ito yung mga hindi nila sinasagot. Pagkatapos kung ano-anong sinasabi, nagkudita raw kami dahil sa impeachment. Kahit naman hindi sila napalitan ganun din ang bilang namin Lalo sigurong lumakas pa ngayon dahil pinaggaganon nila kami. O palagay mo na hindi makakaboto si Senator Bato dahil biglang nawala na rin. Siyempre, pati nga yung protective custody, hindi nila ginagalang. O siguro yung tao nag-isip na, ayaw ko na rin madamay kayong lahat dito, baka magkabarilan dito. Nagkusa na lang tumalilis yung tao. Di ba? Pero 12 pa rin kami ngayon.
Oh, yun nga. Oho. O halimbawa, nagbutuhan kami, ilan bang kailangan nila para Majority po, dapat. para makonvict si Sara? Yung conviction ni Sarah, parang at least mga 16 votes. Oh, One-third. Two-thirds. Two-thirds. Opo. Oh. Paano sila makakakuha ng 16? 12 kami. Oho. Oh. Oo nga, no? Kulang pa rin. Kahit pa sabihing siyam lang kayo, ano pa man, pero 12 lang kami. Paano ngayon yan? Paano magiging, anong connection nung impeachment. impeachment? Oo nga, no? Kasi yun ang unang pinalulutan, kaya daw ninyo pinilit na makuha ang Senate majority, kasi parang preparasyon nga raw ho, kung maiakyat na sa Senado ang impeachment complaint. Hindi, matagal nang maraming reklamo kasi. Unang-una, si Ping Lacson ayaw niyang magtawag ng... Isa pa yun. Ng Oo. Hearing ng Blue Ribbon, ipagpatuloy. Isip-isipin mo naman ang mga tao, halos siyam na buwan ang naghihintay. Oho. Kinuha niya yung tungkulin na yon, ang pananagutan na yon. Ang gusto pa niyang mangyari, bago daw siya mag-hearing, pipirma kami doon sa kanyang partial report. Oo. Na marami nang naiinis, kaya kita mo, maski sila ay nang pumirma. Pumirma. Oo nga. Yung majority. So, maraming disgusted na sa kanilang ginagawa. Sa panig ko din, hindi lamang yun eh. Yung mga panukalang batas ko, hindi umuusad eh. Sa kanila, puro sila na lang. Kaya makikita mo, sila na lang ang nagdidepensa, nag-i-sponsor ng mga bill nila. Kasi sila yung nauuna eh. Oho. Puro na lang yung puro ganun, na puro, hindi mo na malaman kung paano nila maayos ang problema ng bansa. So para sa iyo, isang dahilan ho yun kung bakit... Halimbawa, unahin pa nila yung autism, yung ganyan. Akala mo naman ala nang ang makain ng buong Pilipinas yung autism. Hindi ko naman sinasabing hindi importante yun. Opo. Kaya lang, I-priority. sus, yun daw ang tawag din, yung feeding program sa ganito. Okay din naman yung feeding program sa mga eskwela. Bakit yung mga bata lang? Paano yung matatanda at maraming taong nagugutom? Hindi ba ito yung unahin natin? Paano yung sinabi ko na gusto ko 200 kilowatt hours ng kuryente, i-substitute natin sa lahat ng mga subsidy na yan? Oho. Nawawalang visa lang yan, nalulustay lang ang pera, ganyan-ganyan. Tanggalin natin ang 12% VAT ng ganito. Oo. Wala. Itong mga importante, yun ang hindi nila... Hindi schedule. Siguro, konektado sila sa mga oligarch siguro. Kaya marami na rin ayaw din eh. Oo. Gusto nila yung puro sa kanila lang, ganito. At pagka magpi-privilege fee, gusto silang lahat. Ako pag nag-privilege fee, alas 9 na ng gabi. Ating gabi. Paano hindi ka naman? Oho. Oo. Alam mo ba nung yung Lunes na yun, yung makasaysayang Lunes na yun, palagi yung natala sa kasaysayan. Ayaw po, natala talaga sa kasaysayan po yun. Oh. Magmula nung Philippine Assembly, alam mo yung Philippine Assembly noon unicameral lang ating Senado eh. Assembleya pala. Wala pang nangyari, 1960 ata yan. wala pang nangyari na ang isang senador, incumbent senator, hinabol ng NBI, nakipaghabulan. kamuntik nang nahulog sa, alam mo yung hagdanan namin, napaka-steep eh. Kapag hindi ka maingat doon, Ay, sus ma. At sa kaya loob nga mismo, nadapa si Senador Bato eh. Hindi isa. Oho. Palagi ko labil, alam mo nung, nandun sila eh. Meron kaming palikuran sa likod ng session hall. Doon ako palaging dumadaan. Oho. Pupunta ako sa kubeta, yung masikip na lagusan na yon, papunta doon sa comfort room ng nandun lahat ang mga NBI. Kumakain, siguro gutom sila, may hawak lahat ng sandwich. Magagalang naman sila. Good afternoon po. Good afternoon ako. Pero, gusto ko ba't nandito kayo? Nakaharang na pala Isipin mo. sa dadaanan, ano? Oho. Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Senado, hinabol ang isa sa amin. May hawak-hawak na warrant of arrest na hindi naman ipinakita. Bakit pinayagan? So, teka lang ho, yung warrant of arrest na yun, Ano sinasabi ng mga magagaling na mga... hindi kasi Ano sabi? maraming pinag-uusapan ngayon. Teka lang, ang una pong tanong,
dapat pa talagang arestuhin si Senador Bato kasi mula noon hanggang ngayon, wala talaga makapagsabing, meron ba talagang lehitimong warrant para kay Senador Bato? At yun bang warrant, sabihin na natin, galing sa ICC, kikilalanin ba yun dito sa atin? Kasi meron ng desisyon ukol sa warrant of arrest na yun, di ba? Nang ipinalabas ng International Criminal Court. Bagamat hanggang ngayon, questionable yung ICC warrant, Sen. Yung warrant, in-issue ng ICC. Opo. Okay. Kaya lang, palagi nating sinasabi, yung ICC,